Nakaramdam siya ng labis na pagkainis sa kasintahan at tila naiipit siya sa sitwasyon. Dahil dito, napilitan siyang tawagan si Sergey upang ipaalam dito na pumapayag na siya sa hinihiling nito na makasama siya. Ang pelikula ay nagsimula sa isang magandang babae na nagngangalang Nina na kasalukuyang namimili sa isang supermarket. Habang binabayaran niya ang mga binili, nakita niyang hindi nakasya ang kanyang budget, kaya't napilitan siyang ibalik ang paborito niyang cake. Makikita rito na nakakaranas siya ngayon ng problemang pinansyal. Habang naglalakad pa uwi mula sa tindahan, biglang dumaan ang isang kotse sa isang maruming tubig na tumalsik sa kanya. Huminto ang kotse at humingi ng paumanhin ang driver, nag-alok rin ito ng pera bilang kabayaran. Gayunpaman, galit na tumanggi si Nina sa pera at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagdating sa kanilang tahanan, natagpuan ni Nina ang kanyang asawang si Alexander na naghihintay sa kanya. Ibinahagi niya ang kwento kung paano nadumihan ang kanyang damit at tinukoy ang lalaking nagtangka siyang bayaran dahil sa nangyari. Samantala, ang kanilang sitwasyong pinansyal ay mahirap at mayroon silang malalaking utang kasama na ang bayarin sa kanilang tinutuluyan. Patuloy na nagpapadala ng abiso ang bangko sa kanila, hinihikayat silang magbayad ng utang upang hindi kunin ng bangko ang kanilang tahanan. Labis na nag-aalala si Nina matapos mabasa ang babala ng bangko, natatakot na mawala ang kanilang tahanan. Pinagaan naman ni Alexander ang kanyang pakiramdam, pinapangakong magiging maayos ang lahat habang tinatanggal ang kanyang damit at sila'y nagmahalan sa gitna ng maliwanag na araw. Kinabukasan, nagtuturo si Alexander sa kanyang klase at makikita na isa si Nina sa kanyang mga mag-aaral. Sa kanilang tahanan, sila ay magkasintahan, ngunit sa paaralan, sila ay propesor at mag-aaral. Pagkatapos ng klase, iniutos ni Alexander kay Nina na pumunta sa bangko kung saan kailangan niyang palitan siya bilang translator sa isang pagpupulong. Inutusan din niya si Nina na humingi ng extension para sa kanilang utang dahil ito rin ang bangko na pinagkakautangan nila. Pumunta si Nina sa bangko at nagulat nang makita niya na ang manager ay ang parehong lalaking nagmamaneho ng sasakyang nakaaway niya. Ang pangalan nito ay Sergey at nag-aatubili itong tanggapin siya sa trabaho bilang kapalit ng kanyang asawa, ngunit dahil malapit nang dumating ang kanilang bisita, wala siyang ibang pagpipilian. Sa meeting, labis na nasisiyahan ang boss ng kumpanyang Chino sa paglalaro ng sugal at pinasali nito si Nina. Nanalo siya sa 2 pustahan at kumita ng halos $7,000. Subalit, napatalo niya ang lahat ng pera nang tumayang muli. Gayunpaman, nagkaroon pa rin sila ng masayang gabi. Kasunod nito, dinala siya ni Sergey sa isang restaurant para sa hapunan at sinubukan ni Nina na humingi ng extension ng kanilang utang. Ngunit ayaw itong pag-usapan ni Sergey. Tinanong niya si Nina kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa kwarto sa itaas. Ito ay labis na nagpagalit sa kanya kaya tumayo siya at handa nang umalis. Sinabi naman ni Sergey na nasa kanya ang kanyang numero at maaari niyang tawagan ito anumang oras kung magbabago ang kanyang isip. Pagbalik sa kanilang tahanan, ibinahagi ni Nina kay Alexander ang lahat ng nangyari, kasama na ang pagpatalo niya ng $7,000 na kinita mula sa sugal dahil sa palagay niya, hindi naman niya pera yon. Galit na galit si Alexander sa kanya, sinasabihan siya na sana ay dinala na lamang niya iyon sa kanilang bahay dahil kailangan nila yon para sa iba nilang pinagkakautangan. Sa mga sumunod na araw, muli na namang nagpadala ng huling abiso ang bangko na bayaran ang kanilang utang. Patuloy namang sinisisi ni Alexander si Nina dahil hindi siya nakipag-usap sa manager ng bangko para palawigin ito noong siya'y naroroon. Nakaramdam siya ng labis na pagkainis sa kasintahan at tila naiipit siya sa sitwasyon. Dahil dito, napilitan siyang tawagan si Sergey upang ipaalam dito na pumapayag na siya sa hinihiling nito na makasama siya. Agad namang nagpabook si Sergey ng kwarto sa isang hotel para sa kanila. Kumain muna sila sa restaurant sa baba ng hotel bago pumasok sa kwarto at nagsama sa isang mahabang gabi. Gayunpaman, hindi inuutusan ni Sergey si Nina, sa halip, ginagawa niya ang anumang naisin niya at natutuwa si Nina sa kanyang pagiging maginoo. Habang lumalago ang kanilang relasyon, patuloy naman silang nagtatagpo at nagsasalo sa malamig na mga gabi. Subalit pagkalipas ng ilang araw, bigla na lamang nawala si Sergey. Hinanap siya ni Nina sa lahat ng lugar na pinupuntahan niya, ngunit hindi niya ito matagpuan. Naging abala siya sa pag-iisip sa kanya at laging naghihintay ng kanyang tawag. Gayunpaman, si Sergey ay nasa kanilang tahanan, inilalaan ang oras sa kanyang pamilya dahil may sakit ang kanyang anak at nagrereklamo ang kanyang asawa, si Tamara, tungkol sa kawalan niyang oras para sa kanila. Nagsimula namang magbago ang pakikitungo ni Nina sa lahat, kasama na ang kanyang best friend at asawa. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Alexander tungkol sa kanyang kalagayan, kaya't dinala niya ito sa ospital. Pag-uwi galing ospital, sinubukan niyang lambingin ang kasintahan upang gumaan ang pakiramdam nito, ngunit mas lalo itong nairita at sinabing di na niya ito mahal at tuluyang inamin ang relasyon niya kay Sergey. Labis namang nagalit si Alexander sa nalaman, kaya't nagawa niya itong saktan at saka pinalayas sa bahay.
Dahil wala siyang mapuntahan, desperada niyang tinawagan si Sergey para tulungan siya. Ikinwento niyang lahat sa kanya ang nangyari sa pagitan nila ni Alexander. Dahil sa mapera si Sergey, agad siya nitong pinuntahan at binilhan ng apartment kung saan pwede nilang gawin ang lahat ng kanilang gusto ng malaya. Kalaunan, isinama niya ang kanyang kaibigan sa bagong apartment at tinanong siya nito kung papakasalan ba siya ni Sergey o gagamitin lamang siya nito. Kaya't nang muli silang magkita ni Sergey, tinanong niya ito kung ano ba siya sa kanya. Sinagot naman siya nito na mahalaga siya sa kanya dahil pinapasaya niya siya. Isang gabi, nagmamadali si Nina patungo sa pinto nang mag-ring ang doorbell, nakasuot lamang siya ng bathrobe dahil inaasahan niyang si Sergey ang nasa pinto. Sa gulat niya, si Alexander ang nag-aantay sa labas. Pumasok ito sa kanyang apartment at nilait siya, sinasabing hindi siya magiging masaya kay Sergey dahil itinuturing lamang siya ni Sergey bilang alipin na nagpapasaya sa kanya. Dahil dito ay nagalit siya at inutusan itong lumayas sa kanyang apartment. Bigla naman siya nitong hinila at sinaktan saka umalis. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na rin si Sergey sa kanyang apartment at natuklasan si Nina na nakaupo sa kanyang kama, mukhang labis na nababahala. Kasunod nito, inihayag niya na siya ay buntis, resulta ng kanilang patuloy na pagsasama. Nagulat si Sergey sa balita, ngunit kinilala niya ang kanyang responsibilidad at nanahimik habang nagpoproseso ng sitwasyon. Sa huli, binisita niya ang kanyang asawa at inamin ang lahat sa kanya. Tumugon naman si Tamara na noon pa man ay alam na niya na may ibang karelasyon si Sergey at mahinahon niya itong tinanggap dahil matagal na din silang nagsasama na tila hiwalay na mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, galit na hinarap ni Alexander si Sergey sa kanyang tahanan, hawak ang isang kutsilyo at may balak na patayin ito dahil sa pagbuntis sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Nina at nagawa niya siyang pakalmahin na nagpawi ng tensyon sa sitwasyon. Sa kasunod na eksena, pinakita na ilang taon na ang nagdaan. Ngayon, naging ina na si Nina sa anak ni Sergey, habang nagkaayos na si Sergey at si Tamara, at tahimik silang namumuhay bilang isang polyamorous na pamilya. Sa kasunod na tagpo, dumalo si Alexander sa isang pagtitipon kung saan naroroon bilang mga panauhin sina Nina at Sergey. Sa isang sandali ng karupukan, inihayag niya ang kanyang pag-ibig kay Ina, na nagsasabi na handa siyang maghintay ng may pasensya para sa kanya at pinapangako niya na pwede itong umasa sa kanya kapag siya ay mag-isa. Dahil dito, lumabas silang magkasama at nagtungo sa isang kwarto at nagpahayag ng pangungulila sa isa't isa. Matapos ang kanilang pagsasama, sinabi sa kanya ni Nina na yon na ang kanilang huling pagkikita. Natapos ang pelikula kung saan makikita si Nina na tila nagsisisi sa ginawang pagtataksil kay Sergey, na buong pusong nagmamahal sa kanya at ama ng kanyang anak. Tulungan mo kami na palagiin ang channel na ito. Mag-subscribe para sa mga dagdag na video araw-araw, i-click ang notification button at mag-iwan ng isang like at comment. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod.